Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali. Dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Pastor Joey Umali, samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay. Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Praise the Lord sa muli nating pagniniig dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Dahil kahapon lamang ang Pasko, hindi pa huli na bumati sa inyo ng maligayang Pasko. Anyway, dito sa atin, ang Pasko ay pinagdiriwang natin hanggang sa Three Kings. Kaya ang aking dalangin at pagbati sa lahat ng nakikinig at nanonood, sumaatin ang mabiyayang mensahe ng Pasko. Pag Pasko ay masaya tayo, lalo na kung noong panahon na wala pang pandemic. Kung mayroon mang isang okasyon na sa aking palagay ay malungkot si Jesus, ito ay ang Pasko. Siya pa namang araw ng kanyang pagsilang. Noong unang Pasko'y walang matuluyan sina Jose at Maria para pagsilangan ni Jesus, kung kaya't si Jesus ay isinilang sa isang sabsaban. Hanggang ngayon, hindi makapasok si Jesus sa maraming tahanan. Maraming tao ay pinaiikli ang Christmas sa pamagitan ng pag-aalis sa Christ, kaya't nagiging Xmas. Christ is taken out of Christmas. Maraming tao ang ipinagdiriwang ay Xmas at hindi Christmas because Christ is missing. Sa Matthew chapter 2 verses 1 to 12, natala ang paghahanap ng tatlong hari o tatlong mago o tatlong pantas sa isinilang na Mesyas. Basahin natin ang kasaysayang ito. Mateo 2, 1 hanggang 12. Nang isilang si Jesus sa Bethlehem ng Judea, sa panahon ng paghahari ni Herodes, may mga pantas na dumating sa Jerusalem mula sa silangan. Nagtanong-tanong sila, nasaan ang isinilang na hari ng mga Hudyo? Nakita namin ang kanyang bituin sa silangan at naparito kami upang sambahin siya. Nang marinig ito ni Haring Herodes, labis siyang nag-alala at gayon din ang lahat ng mamamayan ng Jerusalem. Pinulong niya ang lahat ng mga pinunong pari at ang mga tagapagturo ng kautusan sa sambayanan at itinanong sa kanila kung saan isisilang ang Kristo. At sumagot sila, doon po sa Bethlehem ng Judea, tulad ng isinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi pahuhuli sa mga pinuno ng Huda, sapagkat manggagaling sa iyo ang isang pinuno na siyang magpapastol ng aking bayang Israel. Pagkatapos ay lihim na ipinatawag ni Herodes sa mga pantas at tiniyak mula sa kanila ang panahon ng paglitaw ng bituin. Sila'y kanyang pinapunta sa Bethlehem at pinagbili na ng ganito. Pumunta kayo at hanapin ninyong mabuti ang sanggol. Kapag siya'y nakita na ninyo, balitaan ninyo ako, upang makapunta rin ako at sumamba sa kanya. Pagkatapos marinig, ang hari ay umalis na sila. At biglang lumitaw ang bituing nakita nila sa silangan at nanguna ito sa kanila hanggang sa huminto sa tapat ng kinaruroonan ng bata. Labis ang kagalakan nila nang makita nila ang bituin. At pagpasok nila sa bahay ay nakita nila ang bata kasama ang ina nitong si Maria. Sila'y yumukod at sumamba sa bata. Binuksan nila ang mga sisidlan ng kanilang kayamanan at naghandog sa kanya ng mga regalong ginto, kamanyang at mira. At dahil binalaan sila ng Diyos sa pamagitan ng panaginip na wag na silang babalik kay Herodes, dumaan sila sa ibang daan pauwi sa kanilang sariling bayan. Ang malungkot na kasaysayan ng unang Pasko ay maaari ring maganap sa atin kung si Kristo'y wala sa ating buhay. Remember, Jesus is the reason for the season. Ang naging karanasan ng tatlong mago ay dapat din nating maging karanasan in order
to ensure that Jesus is already in the inn, that is, inside our hearts. Ang kasaysayan ng paghahanap ng tatlong mago sa nawawalang si Jesus ay kasaysayan ng pagsilang ng pananampalataya. Base sa ating teksto, ang pananampalataya kay Jesus ay dumaraan sa mga sumusunod na yugto. First is asking, pagtatanong. Ang tatlong mago o magi na nagmula sa malayong silangan para hanapin si Jesus ay mga pantas, matatalinong tao na bihasa sa astrology at iba pang disciplines na tulad ng palmistry at horoscope. Base sa nakagisnang tradisyon ay may tatlong mago o tatlong hari, ngunit maaaring masigit pa. Tingnan natin yung sinasabi sa Mateo 2:1. Nang isilang si Jesus sa Bethlehem ng Judea sa panahon ng paghahari ni Herodes, may mga pantas na dumating sa Jerusalem mula sa silangan. These men were rich and powerful. Ngunit may kulang, may nawawala, may tanong na hinahanapan nila ng kasagutan. Hindi pala sapat ang katalinuhan, ang kayamanan at ang kapangyarihan upang maging kumpleto ang isang tao. The Magi were overcome by a feeling of emptiness. Ang tanong nila, nasaan ang isinilang na hari ng mga Hudyo? They were looking for a king, so they found a king. They wanted to establish relationship with a person and they got it. Tandaan mo kapatid, makikita mo kung ano ang iyong hinahanap. You will find what you look for. Kung ang hinahanap mo sa isang tao ay ang kanyang kagalingan, makikita mo yon. Kung ang hinahanap mo sa isang tao ay ang kanyang mga kapintasan, makikita mo rin yon. Ang lahat ay nagsimula sa isang tanong. The Magi asked the right question and they found the right answer. Tama ang kanilang tanong, kaya't nakakuha sila ng tamang sagot. Mag-iingat kayo sa inyong mga tanong. Ang tunay na pagkatao ng isang tao ay nahahayag hindi sa kanyang mga sagot, kundi sa kanyang mga tanong. Be careful with the questions you ask. A person's character is revealed more by his answers than by his questions. Si Haring Herodes ay nagtanong din. Ganito ang kanyang tanong ayon sa verse 4 ng ating aralin. Saan isisilang ang Kristo? Interesado siya hindi kay Kristo, kundi sa lugar na sinilangan ni Kristo. He was interested not in the person but in the place. Ganito ang sagot ng mga pari at tagapagturo ng kautusan ayon sa verses 5 and 6. Doon po sa Bethlehem ng Judea tulad ng isinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi pahuhuli sa mga pinuno ng Huda, sapagkat manggagaling sa iyo ang isang pinuno na siyang magpapastol sa aking bayang Israel. Instead of finding Jesus as king of his life, King Herod found Jesus as a threat to his kingdom. Natagpuan mo na ba si Jesus bilang iyong hari? Mayroon ka na bang personal na kaugnayan sa Kanya? Second is journeying, paglalakbay. Ayon sa mga Bible scholars, ang mga mago na naghahanap kay Jesus ay nagmula sa malayong silangan. Naglakbay sila ng libu-libong milya sa loob ng 40 araw upang marating ang Bethlehem. Yon ay nakapapagod na paglalakbay na kinapapalooban ng maraming hirap at panganib. Maaari silang mabiktima ng mga tulisan na nagkalat sa malalayong lugar. Tayong lahat ay nasa paglalakbay ng pananampalataya.
Ang layunin natin ay mapalapit kay Jesus sa bawat araw ng ating buhay. Si Jesus ang ating destination, ang ating finish line. And remember, this faith journey is not a sprint. It is a marathon with a definite finish line. Patibayin ito o patibayan ito, pahabaan ng pasensya, palakasan ng resistensya. Kailangang ipagpatuloy natin ang paglalakbay ng may pagsusumakit. Huwag susuko, lalo na kung humihirap na ang lakbayin. Maging inspirasyon natin ang sinabi ni Paul sa Filipos 3:14. Patuloy akong tumatakbo patungo sa hangganan para sa gantimpala ng makalangit na pagtawag ng Diyos, bunga ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ayon sa Mayan calendar, ang mundo'y magwawakas noong December 21, 2012. Ngunit hindi nangyari. Ang totoo, kapatid, ang mundo'y maaaring maglaho mamaya o bukas. Kung natagpuan na natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, hindi na magdudulot sa atin ng pagkatakot ang mga ganitong hula, sapagkat mayroon na tayong katiyakan ng kaligtasan. Hahantayin natin na may pananabik ang kanyang second coming, kung papaanong pinagdiriwang natin ng may pananabik ang kanyang first coming. Mag-ingat sa mga danger signs sa ating daraanan. Mag-ingat sa mga taong magliligaw sa iyo upang hindi mo marating ang iyong destinasyon, ang iyong finish line, kung saan ay naruroon at naghihintay si Jesus. Tandaan mo, kapatid, ang tukso ay hindi laging mukhang demonyo. Madalas ay mukhang anghel. Naalala ko minsan, isang lalaking hindi ko naman kilala ang lumapit sa akin, descending tingnan, nakabarong pa. Inakbayan ako, sabay ng pagbulong ng "Huwag kang maingay, hold up ito." Sa verse 8, ay ganito ang sinabi ni Haring Herodes sa 3 mago. Sila'y kanyang pinapunta sa Bethlehem at pinagbili na ng ganito. Pumunta kayo at hanapin ninyong mabuti ang sanggol. Kapag siya'y nakita ninyo, balitaan ninyo ako, upang makapunta rin ako at sumamba sa kanya. The world may make us believe that simple acts of wrongdoings are okay, that committing sins once in a while is not enough to bring us to hell. Sinasabi ng ilan na okay lang kung magsinungaling paminsan-minsan, pero ang tanong, gaano kadalas ang minsan? Third is worshiping, pagsamba. Nang matagpuan ng mago si Jesus, o ng 3 mago si Jesus, ang una nilang ginawa ay sinamba siya. Ganito wika sa verse 11, at pagpasok nila sa bahay ay nakita nilang bata kasama ang ina nitong si Maria. Sila'y yumukod at sumamba sa bata. Worship is giving honor, glory, and reverence to God as God. The English word means worship and denotes the worthiness of God receiving the special honor. Lumuhod ang 3 mago bilang sagisag ng pagpapakumbaba at pagpapasakop sa isinilang na hari ng daigdig. The bended knee, my friends, is the source of our lasting power as followers of Jesus. Ang panalangin ng ating secret weapon. If you want to stand strong amidst the storms of life, you must be on your knees more and more. Ang isang mahalagang bahagi ng pagsamba ay ang pagkakaloob. Anumang iyong ipinagkakaloob ay nagpapakita ng uri ng iyong pagpapahalaga sa Diyos. Suriin natin ang pinagkaloob ng 3 mago.
Ang una ay gold, ginto, in token of Jesus' royalty. Ang ikalawa ay frankincense. It is an aromatic used in sacrificial offerings in token of Jesus' divinity. At ang ikatlo ay myrrh, a perfuming ointment in token of Jesus' sufferings. Ibig sabihin, dapat nating sambahin si Jesus bilang Hari, Diyos, at tagapagligtas ng ating buhay. Wika ni Paul sa Romans 12:1. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa habag ng Diyos, pinakikiusap ko sa inyo na ialay ninyo ang inyong mga katawan bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang inyong karapat-dapat na pagsamba. The best worship is the offering of one's self. Kapag naibigay mo na ang iyong sarili sa Panginoon, kaya mo nang ibigay ang lahat ng laman ng iyong bulsa. Fourth is witnessing, pagsaksi. Wika sa verse 12. At dahil binalaan sila ng Diyos sa pamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes, dumaan sila sa ibang daan pauwi sa kanilang sariling bayan. Ang tatlong mago, ang kauna-unahang evangelist sa dulong silangan. Sigurado akong naging makapangyarihan silang mga saksi sapagkat mayroon silang personal encounter with Jesus. Our life testimony is our best witness. Ang kwento ng ating buhay ang pinaka-epektibong sermon. Maraming tao ang hindi makakabasa ng Biblia. Tayo ang Bibliang babasahin ng mga tao. Thus, we must be the best translation of the Bible. Ulitin ko ang sinasabi sa ikalawang bahagi ng verse 12. Dumaan sila sa ibang daan pauwi sa kanilang sariling bayan. Kailangang bumago sila ng daan. Kung hindi ay mahuhuli sila ni Herodes. Maging sa ating pagsaksi kay Jesus, kailangan binabago natin ang mga pamamaraan upang tayo manatiling epektibo at relevant. Ang susi sa pagtatagumpay sa anumang larangan ay ang innovations. Ang pagpapasok ng mga pagbabago upang magkaroon ng mga bagong resulta. Wika ni Einstein, insanity is doing the same thing over and over again, but expecting different results. Ang pagdalaw ng tatlong mago sa isinilang na Kristo sa Bethlehem ay nagpapaalala sa atin sa mga sumusunod na yugto ng ating faith journey. First, asking, pagtatanong. Second, journeying, paglalakbay. Third, worshiping, pagsamba. And fourth, witnessing, pagsaksi. Tayo'y manalangin. O banal naming Diyos, sa pag-aalaala namin sa first coming ng iyong bugtong na anak na tinatawag naming Pasko, tulungan niyo po kaming sumailalim sa isang spiritual experience kung papaanong ang tatlong mago ay sumailalim sa isang karanasang espiritual. Hayaan po ninyo na ang susunod na mga araw na bahagi pa rin ng pagdiriwang namin ng Pasko ay maranasan namin ang tunay na encounter with your Son, Jesus. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat sa iyong pakikinig at pagsubaybay. Hanggang sa muli, tandaan mo, mahal ka ng Diyos kahapon, ngayon, at bukas.
Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isa-isip at isa-buhay para sa matagumpay na pamumuhay. Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.